This audiovisual presentation is all about good life. So sabi dito, this section introduces concept from Aristotle's Nicomachean Ethics and examines issues in contemporary science and technology using the same philosophical lens. Sa topic na ito ay nagpapakilala sa mga konsepto mula sa Nicomachean Ethics ni Aristotle at sumusuri sa mga issue ng modern science and technology gamit ang parehong pananaw sa filosofiya. Ang Nicomachean Ethics ni Aristotle ay isang obra na tumatalakay sa kanyang mga ideya tungkol sa moralidad at kung paano nabubuhay ang isang tao na may kagandahang asal. It tackles the important Aristotelian concept of eudaimonia and arete, and how this can be used to assess one's relationship and dealings with science and technology. Ang bahagi na ito ay sumasaklaw sa mahalagang konsepto ni Aristotle na kung tawagin ay eudaimonia at arete. Mamaya pag-uusapan natin kung ano ang kahulugan na to. At kung paano ito maaaring gamitin upang suriin ang relasyon at pakikitungo ng isang tao sa science and technology. This section also aims to answer the question, are we living the good life? At sa bahagi ring ito ay naglalayong sagutin ang tanong na nakakaranas ba tayo ng mabuting buhay? So ang tanong na ito ay nag-uudyok sa atin na suriin ang ating sariling karanasan at pamumuhay kung tayo ba ay tunay na nakakaranas ng good life o mabuting buhay. Sa pamamagitan ng paggamit ng konsepto mula sa Nicomachean Ethics ni Aristotle tulad ng eudaimonia at arete, maaari nating suriin ang kahulugan at kalidad ng ating buhay. Now let's talk about Aristotle, Nicomachean Ethics, and the good life. So to answer this question, are we living the good life? Necessary reflection must be made on two things. First, what standard could be used to define the good life? And second, how can the standard serve as a guide toward living good life in the midst of scientific progresses and technological advancement? Sinasabi dito na para masagot natin ang katanungang tayo ba ay namumuhay sa magandang buhay, kailangan muna tayong magsagawa ng refleksyon sa ating sarili na nakatuon sa dalawang bagay. Una, ano ang pamantayan na maaaring gamitin upang maideklara ang magandang buhay? Pangalawa, paano magagamit ang pamantayan bilang gabay sa pamumuhay ng magandang buhay sa gitna ng pagsulong ng siyensya at pag-unlad ng teknolohiya? In the documentary film entitled The Magician Twin, so C.S. Lewis and the Case Against Scientism, C.S. Lewis posited that science must be guided by some ethical basis that is not dictated by science itself. One such ethical basis is Aristotle's Nicomachean Ethics. So ano ang ibig sabihin nito? So ayon kay Lewis, hindi sapat na ang siyensya lamang ang nagdidikta sa mga etikal na pamantayan. Ang kailangan ay isang mas malawak at malalim na pang-unawa patungkol sa ethics, tulad ng pagpapakita sa aklat ni Aristotle na Nicomachean Ethics. Sa pamamagitan kasi ng paggamit ng mga etikal na prinsipyo na itinatag ni Aristotle, maaaring magkaroon ng gabay ang siyensya sa paggamit nito at sa mga desisyon na nagmumula dito. So ano ang ibig sabihin ng mga ito? So let us consider this scenario. Imagine there is a scientist who is developing new medicine for a contagious disease. Science and research guide him on how to create an effective drug can save many lives. So gaya nga po ng nabanggit sa scenario,
may isang scientist na gumagawa ng isang bagong gamot para sa isang nakakahawang sakit. So yung agham at pananaliksik ay nagtuturo sa kanya kung paano gumawa ng epektibong gamot na maaaring magligtas ng maraming buhay. However, Aristotle's Nicomachean Ethics also teaches him ethical principles to consider. So one of these principles is being honest and not exploiting to patients. This means he needs to ensure that the medicine he creates is safe and effective and will not cause harm to the patients. Gaya nga ng sinabi dito, ngunit ang Nicomachean Ethics ni Aristotle ay nagtuturo din sa kanya ng mga etikal na prinsipyo na dapat niyang isaalang-alang. Isa sa mga prinsipyong ito ay ang pagiging tapat at hindi pagsasamantala sa mga pasyente. Ibig sabihin, kailangan niyang tiyakin na ang gamot na ginagawa niya ay ligtas at epektibo at hindi magdudulot ng masamang epekto sa mga pasyente. By using Nicomachean Ethics as an ethical foundation, the scientist is not solely relying on science and technology, but also making decisions based on the principle of justice and goodness. This provides a balance and respect for aspects of life that science alone cannot encompass. Sa pamamagitan ng paggamit ng Nicomachean Ethics bilang ethical na batayan, so ang scientist ay hindi lamang umasa sa science and technology, okay, kundi nagpapasya rin batay sa prinsipyo ng karunungan at kabutihan. Ito ay nagbibigay balanse at paggalang sa mga aspeto ng buhay na hindi saklaw ng agham lamang. In this example, Aristotle's Nicomachean Ethics guides the scientist to use his knowledge and power in science in a moral and responsible manner. So sa halimbawang ito, ayan, ang Nicomachean Ethics ni Aristotle ang nagbibigay ng gabay sa scientist upang magamit ang kanyang kaalaman at kapangyarihan sa agham sa isang moral at responsableng paraan. Now, let's talk about who is Aristotle. So, sino nga ba si Aristotle? So, sabi dito, Aristotle, who lived from 384 to 322 BC, is probably the most important ancient Greek philosopher and scientist. Gaya ng nabanggit, si Aristotle ay nabuhay mula 384 hanggang 322 BC. At siya ay kinukonsider na pinakamahalagang sinaunang Griyegong pilosopo at siyentipiko. He was a student of Plato, who was then a student of Socrates. Together, they were considered the big three of Greek philosophy. Siya daw ay naging estudyante ni Plato, na siya rin namang naging mag-aaral ni Socrates. At silang tatlo daw ang itinuturing na big three of Greek philosophy. Aristotle's Nicomachean Ethics, the fundamental basis of Aristotelian ethics, consists of 10 books. Originally, they were lecture notes written on scrolls when he taught at the Lyceum. Ang Nicomachean Ethics ni Aristotle ay tinuturing na pangunahing batayan ng Aristotelian Ethics. So ito daw ay binubuo ng 10 libro at sinasabing ito ay kanyang naisulat nung siya ay nagtuturo pa sa Lyceum. It is widely believed that the lecture notes were compiled by or were dedicated to one of Aristotle's sons, Nicomachus. Alternatively, it is believed that the work was dedicated to Aristotle's father, who was the same name. Ito ay pinaniniwalaan na ang mga lecture o tala sa Nicomachus ay kanyang inalay sa isa sa kanyang anak. At may nagsasabi rin naman at pinaniniwalaang sa kabilang banda, ang kanyang gawa o yung Nicomachean Ethics ay inalay niya sa kanyang ama na may parehong pangalan. The Nicomachean Ethics,
abbreviated as NE or sometimes EN, based on the Latin version of the name, is a treatise on the nature of moral life and human happiness, based on the unique essence of human nature. The NE is particularly useful in defining what the good life is. Ang Nicomachean Ethics o sa Latin version, ito ay may abbreviation na NE or EN, ay isang akdang naglalarawan sa likas na pamumuhay at kaligayahan ng tao. Ito din ay tumutukoy sa espesyal at natatanging katangian ng ating pagkatao na siyang kapakipakinabang sa pagsasaayos kung ano ang maganda sa ating pamumuhay. Ito ay nagbibigay ng mga gabay at paliwanag kung paano matukoy kung ano ang tunay na kagandahan ng buhay. Everyone has definition of what good is. Getting college degree, traveling across the world, succeeding in a business venture, pursuing a healthy and active lifestyle, or being responsible parent. Kagaya ng nabanggit, lahat tayo ay may sarili-sariling version or definition na kung paano at ano ang kabutihan. Kagaya ng pagkuha ng degree sa kolehiyo, paglalakbay sa buong mundo, tagumpay sa negosyo, pagpupursigi sa malusog at aktibong pamumuhay o pagiging responsable na magulang. However, although everyone aims to achieve that which is good, Aristotle posited two types of good. So in NE Book Chapter 2 or Nicomachean Ethics Book 2 Chapter 2, Aristotle explains that every action aims to some good. Gayunpaman, bagamat lahat naman tayo ay naghahangad na makamit ang mabuting buhay, ipinahayag ni Aristotle ang dalawang uri ng kabutihan. Okay, sa kanyang libro na Nicomachean Book 2, Chapter 2. However, some actions aims at an instrumental good, while some aim at intrinsic good. Sa Nicomachean Ethics, ipinaliwanag ni Aristotle na may mga kilos na naglalayong makamit ang isang instrumental na kabutihan o kung tawagin nga ay instrumental good, habang may iba naman na naglalayong makamit ang isang tunay na kabutihan o kung tawagin ay intrinsic good. He made it clear that the ultimate good is better than the instrumental good, for the latter is good as a means of achieving something else or some other end, while the former is good in itself. Sa kanyang pahayag, ipanaliwanag niya na ang ultimate good ay mas mahusay kaysa sa instrumental good. So ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawa? Ang instrumental good kasi ay tumutukoy sa isang bagay or kilos na ginagamit bilang isang paraan upang makamit ang isang ibang layunin or hangarin. Ito ay isang kabutihan na ginagamit bilang kasangkapan o instrumento para makamit ang isang mas malalim na layunin. Halimbawa, ang pag-aaral ng isang tao ay maaaring instrumental na kabutihan or instrumental good, dahil ito ang magiging paraan niya upang makakuha ng magandang trabaho o makamit ang mataas na sahod. Sa kabilang banda naman, ang intrinsic good or ultimate good ay tumutukoy sa isang bagay or kilos na may sariling halaga at kabutihan sa kanyang sarili. Ito ay isang kabutihan na hindi lamang ginagamit bilang paraan para sa ibang bagay, kundi ito mismo ay nagbibigay ng kasiyahan, kaganapan, o katuparan. Halimbawa, sa pagiging tapat at mabuti sa kapwa ay isang tunay na kabutihan dahil ito ay nagdudulot ng kaligayahan at kahulugan sa buhay. Ito ay mahalagang konsepto sa moral na filosofiya ni Aristotle dahil nagpapakita ito ng pagkakaiba ng mga layunin at halaga ng mga kilos at bagay sa ating buhay. Now, let's talk about the eudaimonia, meaning the ultimate good.
So what then is the ultimate good? Based on the contrast between two types of goods, one could reflect on some potential candidates for ultimate good. Sa pagitan daw ng dalawang uri ng mga kabutihan, maaari tayo mag-isip ng ilang mga potensyal na candidates for ultimate good. Ang eudaimonia ay isang konsepto na naglalarawan ng tunay at malalim na kaligayahan o kabutihan sa buhay. Ito ay hindi lamang pansamantalang kasiyahan o kaluguran, kundi ang patuloy na pag-unlad at pagkakamit ng ating pinakamataas na potensyal bilang tao. One might think that pleasure is the ultimate good. One aims for pleasure in the food they eat or in the experiences they immerse themselves into. Yet, while pleasure is an important human need, it cannot be the ultimate good. Sinasabi dito na maaaring isipin ng iba na ang kasiyahan or happiness ay ang ultimate good. Sa mababaw na pananaw, maaaring ang kasiyahan ng tao ay nakabase sa pagkain na kinakain nila o sa mga karanasan nila na kanilang pinasasalamatan. Bagamat mahalaga ang kasiyahan bilang pangangailangan ng tao, ngunit hindi ito maaaring makonsider as ultimate good. First, it is transitory. It passes. One may have been pleased with the food they had for lunch, but he or she will be hungry again or will want something else after a while. Una, ito ay pansamantala lamang. Ito ay naglilipas. Maaaring matuwa ang isang tao sa pagkain na kanilang kinakain para sa tanghalian, ngunit magugutom uli sila o gusto nila ng ibang pagkain pagkatapos ng ilang sandali. Second, pleasure does not encompasses all aspects of life. One may be pleased with an opportunity to travel, but that may not make him or her feel good about living. Say, his or her studies or relationship he or she has been struggling with. At pangalawa, hindi ito sakop ng kasiyahan ang lahat ng aspeto ng buhay. Maaaring natuwa ang isang tao sa pagkakataon na makapaglakbay. Ngunit hindi ito magpapadama ng maganda tungkol sa pag-alis, halimbawa sa kanyang pag-aaral o sa relasyon na pinaghihirapan niya. Others might think that wealth is potential candidate for ultimate good, but a critic of wealth would prove otherwise. Maaari din naman na sa pananaw ng iba, ang ultimate good ay ang kayamanan. At nagiging kabaliktaran naman kung ang pagsusuri ng kayamanan ay ang ating pag-uusapan. Indeed, many, or if not most, aim to be financially stable, to be rich, or to be able to afford luxurious life. Totoo nga naman na marami, or kung hindi man lahat, ay nagnanais na magkaroon ng financial stability, yumaman, o magkaroon ng luho sa buhay. However, it is very common to hear stories about who have become very wealthy but remain, by and large, unhappy the lives is lead. In this sense, wealth is just an intermediate good that is only instrumental. It is not the ultimate good because it is not self-sufficient and does not stop one from aiming for someone greater good. Sinasabi dito na madalas nating marinig ang mga kwento tungkol sa mga tao nagtatagumpay sa pagkakaroon ng malaking yaman, ngunit nananatiling hindi masaya sa kanilang mga buhay. Sa ganitong kahulugan, ang yaman ay kinukonsider lamang bilang isang intermediate good. Ibig sabihin, ito ay pang-instrumental lamang. Hindi ito ang ultimate good dahil hindi ito sapat sa sarili at hindi ito nagpapahinto sa isang tao sa paghahangad ng iba pang mas malaking kabutihan. Another candidate for the ultimate good is fame and honor. Many people today seems to be motivated by a desire to be known, to be famous. Kagaya ng nabanggit,
Isa pang candidate para sa ultimate good ay ang kasikatan at parangal. Maraming tao ngayon na tila motivated at nagnanais na maging kilala o maging sikat. Others strive for honor and recognition. This is reflected by those people who use social media to acquire large vital following on the internet and wish to gain a foothold on the benefits that fame brings. Many people act according to how they think they will be admired and appreciated by other people. May iba naman daw na nagpupunyagi para sa karangalan at kasikatan. Ito ay naihahalimbawa ng mga taong gumagamit ng social media upang makakuha ng malaking bilang ng mga followers sa internet at nagnanais na makamit ng mga benepisyong dala ng kasikatan. Maraming tao ang kumikilos batay sa kung paano nila inaakalang sila ay hahangaan or papahalagahan ng ibang tao. However, this cannot constitute the ultimate good, simply because they are based on the perception of others. Fame and honor can never be good in themselves. If one's definition of good life is being popular or respected, then the good lives become elusive, since it is based on the subjective views of others. Gayunpaman, hindi maaaring ituring ang kasikatan at parangal bilang ultimate good, sapagkat batay ito sa pananaw ng iba. Ang kasikatan at parangal ay hindi maaaring maging mabuti sa kanyang sarili kung ang kahulugan ng isang tao ng magandang buhay ay ang maging popular o respetado. Ang magandang buhay ay magiging mahirap abutin dahil ito ay batay sa mga subjective na pananaw ng ibang tao. Ang tunay na kabutihan at kahulugan ng buhay ay hindi dapat nakasalalay sa pagkakakilala at paghanga ng iba. Ito ay dapat manggaling sa loob ng isang tao mula sa kanyang mga personal na pagpapahalaga at layunin sa buhay. Dahil ang pagiging popular o respetado ay maaaring maging isang karagdagan lamang, ngunit hindi ito ang ultimate good. Again, ang tunay na kabutihan ay dapat nabatay sa sariling pagpapahalaga at pagpapaunlad sa mga personal na kahusayan, hindi lamang sa pagpapamalas sa iba. Unlike pleasure, wealth, fame, and honor, happiness is the ultimate good. Sinasabi lang dito na kumpara sa kaligayahan, kayamanan, o kasikatan, o karangalan, ang happiness ang itinuturing na ultimate good. In the Aristotelian sense, happiness is living well and doing well. So, ayan po ang nakasulat batay sa Nicomachean, Book 1, Chapter 4. Among the Greeks is known as eudaimonia, from a root word eu meaning good and daimon meaning spirit. Combining root words, eudaimonia means happiness or welfare. More accurately, others translate it as a human flourishing or prosperity. So kapag pinag-combine daw ang root word, ang eudaimonia ay nangangahulugan ng kaligayahan o kung tawagin ay human flourishing or kaginhawahan or prosperity. Or mas tamang isalin ito bilang pag-unlad or kasaganahan ng tao. Aristotle proposed two hallmarks of eudaimonia, namely virtue and excellence. Yun nga po, gaya ng nabanggit, inalahad ni Aristotle ang dalawang katangian ng eudaimonia, ang virtue at excellence. Thus, happiness in the sense of eudaimonia has to be distinguished from merely living good. Eudaimonia transcends all aspects of life, for it is about living well and doing well in whatever one does. So makatuwid, ang kaligayahan sa kahulugan ng eudaimonia ay dapat paghiwalayin mula sa simpleng pagiging mabuti. Ang eudaimonia ay lumalampas sa lahat ng aspeto ng buhay dahil ito ay tungkol sa mabuting pamumuhay at mabuting pagkilos sa anumang ginagawa ng isang tao. Now, let's talk about eudaimonia.
Is it uniquely for human? So sabi dito, eudaimonia or happiness is unique to humans, for it is uniquely human function. It is achieved only through a rationally directed life. Ang eudaimonia o yung tinatawag nating happiness ay natatangi lang sa mga tao dahil ito ay isang natatanging kakayahan natin. Ito ay naaabot lamang sa pamamagitan ng isang buhay na mayroong rasyonal na pag-iisip. Aristotle's notion of a tripartite soul, as summarized in Table 1, illustrates a nested hierarchy of the function and activities of souls. Then, ang konsepto ni Aristotle ng isang tripartite soul na isinamarize niya dito nga sa nakikita nyo sa Table 1 ay nagpapakita ng isang nakabahaging hierarchy ng mga functions and activities ng mga souls. The degrees and function of the soul are nested, such that the one which has a higher degree of soul has all of the lower degrees. Thus, on the nutritive degree, all living things like plants, animals, and humans require nourishment and have the ability to reproduce. Ang mga degrees and functions ng mga kaluluwa ay nakabahagi na kung saan ang isa na may mas mataas na degree ng kaluluwa ay mayroon lahat ng nasa mas mababang antas. So, sumakatuwid sa nutritive degree, lahat ng mga nabubuhay na bagay tulad ng halaman, kasama ang hayop at tao, ay nangangailangan ng sustansya at may kakayanang magparami. Then, in the second degree, or kung tawagin ay sensitive degree, only animals and humans have ability to move and perceive. So, tanging mga hayop at tao lamang ang may kakayahang kumilos at mag-perceive dito sa degree na ito, or sa sensitive degree. Finally, on the rational degree, only humans are capable of theoretical and practical functions. Following this, human possess the nutritive, sensitive, and rational degrees of the soul. And lastly, on the rational degree, so sinasabi dito na tanging mga tao lamang ang may kakayanan sa theoretical and practical na mga tungkulin. So bilang resulta nito, ang mga tao ay mayroong mga antas ng kaluluwa na pangnutrisyon, pangdama, at rasyonal. More importantly, only humans are capable of a life guided by reason, because this is so happiness, too, is a uniquely human function, for it can only be achieved through a rationally directed life. Sinasabi dito na higit sa lahat, tanging ang mga tao lamang ang may kakayanang mamuhay na mayroong pag-iisip at pangangatwiran. Dahil dito, ang happiness ay isang natatanging kakayahan ng tao, okay? Dahil ito ay maaabot lamang sa pamamagitan ng isang buhay na pinamamahalaan ng rasyonal na pag-iisip. Now, let's talk about Aret and human happiness. Eudaimonia is what defines the good life. So to live a good life is to live a happy life. For Aristotle, eudaimonia is only possible by living a life of virtue. Sabi dito, ang eudaimonia ang nagdi-define ng magandang buhay. Ang pagkakaroon ng magandang buhay ay pagkakaroon din ng maligayang buhay. Para kay Aristotle, ang eudaimonia ay maaaring maabot lamang sa pamamagitan ng pamumuhay na may kabutihan. Aret, a Greek term, is defined as excellence of any kind, and can also mean moral virtue. A virtue is what makes a function well. Aristotle suggested two types of virtue. So these are the intellectual virtue and moral virtue. Ang aret, ito ay salitang Griego, ay i-describe bilang excellence of any kind. Maaari ring ibig sabihin ng moral na kagalingan. So, ang virtue ang siyang nagpa-function ng maayos sa isang tao. So, sinabi dito ni Aristotle na may dalawang uri ng virtue. The intellectual virtue and moral virtue. Intellectual virtue or virtue of thought
is achieved through education, time, and experience. So yung mga intellectual virtue daw or kagalingan sa pag-iisip ay nakakamit sa pamamagitan ng edukasyon, panahon, at karanasan. Key intellectual virtues are wisdom, which guides ethical behavior and understanding, which is gained from scientific endeavors and contemplation. Ang mga pangunahing intellectual virtues daw ay ang karunungan na nag-uudyok ng ethical na pag-uugali at pag-unawa na nakukuha mula sa mga pagsisikap sa siyensya at pagkakaroon ng mga reflections. Wisdom and understanding are achieved through formal and formal means. So yung mga karunungan at pag-unawa ay nakakamit daw natin sa pamamagitan ng mga formal at di formal na paraan. Intellectual virtues are acquired through self-taught knowledge and skills, as much as those knowledge and skills taught and learned in formal institution. Ang mga intellectual virtues daw, ay nakukuha sa pamamagitan ng kaalaman at kasanayan na natututunan at natutuhan natin sa formal na institusyon, pati na rin sa mga natutuhan at natutunan natin sa sariling pag-aaral. Next is moral virtue or virtue of character. So sabi dito, is achieved through habitual practice. Some key moral virtues are generosity, temperance, and courage. So yung mga moral virtue naman daw o yung mga kabutihan ng karakter ng tao ay nakakamit sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasanay. Ilan sa mga mahalagang moral na kabutihan ay ang kabutihang loob, pagtitimpi at tapang. Aristotle explained that although the capacity for intellectual virtue is innate, it is brought into contemplation only by practice, by its repeatedly being unselfish that once developed the virtue of generosity. Piniliwanag naman dito ni Aristotle na bagaman likas na sa atin ang kakayahan para sa intelektual na kabutihan, ito ay nagiging malinaw lamang sa pamamagitan ng practice o pagsasanay. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagiging hindi sakim, nabubuo ang kabutihang loob ng tao. It is by repeatedly resisting and foregoing every inviting opportunity that one develop the virtue temperance. It is by repeatedly exhibiting the proper action and emotional response in the face of danger that one develops the virtue of courage. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na paglaban at pagkukumbaba sa mga nakakaakit na pagkakataon, nabubuo ang pagtitimpi. At sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpapakita ng tamang aksyon at emosyonal na tugon sa harap ng panganib, nabubuo ang tapang. By and large, moral virtue is like a skill. A skill is required only to repeated practice. Sinabi lang dito ni Aristotle na ang moral virtue daw ay katulad ng isang kasanayan. Ang kasanayang ito ay natutunan lamang sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasanay or pagpapractice. Everyone is learning how to play the guitar because everyone has an innate capacity for intellectual virtue. But not everyone acquires it because only those who devote time and practice develop the skill of playing the instrument. Pinaliwanag lang dito na lahat naman ay may kakayanang matuto kung paano tumugtog ng instrumento o magitara. Dahil lahat tayo ay may likas na kakayahan para sa intellectual virtue. Gayunpaman, hindi lahat nagkakaroon ng kakayanang matutunan ito. Dahil ang mga taong naglaan lamang ng oras at pagsasanay ang nagkakaroon ng kasanayan sa pagtugtog ng instrumento. If one learns that eating too much fatty foods is bad for the health, he or she has to make it habit to stay away from this type of food because health contributes of living well and doing well. So in other concept naman, sinabi dito na kapag natutunan ng isang tao na ang sobrang pagkain ng mga matatabang pagkain ay masama sa kalusugan, so kailangan niyang gawin ang kasanayan ng pag-iwas sa ganitong uri ng pagkain dahil ang kalusugan ay naglalaan ng magandang pamumuhay at nakakabuti sa ating katawan.
If one believes that too much use of social media is detrimental to human relationship and productivity, he or she must regulate his or her use of social media and deliberately spend more time with friends and family and work than in virtual platform. Kapag naman daw naniniwala ang isang tao na ang sobrang paggamit ng social media ay nakakasama sa relasyon ng tao at sa productivity, so kailangan niyang i-regulate ang paggamit niya ng social media at sadyang maglaan ng mas maraming oras kasama ang mga kaibigan at pamilya o kaya naman sa trabaho kaysa sa mga virtual platform. If one understands the enormous damage to the environment that plastic materials bring, he or she must repeatedly forego the next plastic item he or she could do away with. At kapag nauunawaan naman ng isang tao na malaki ang pinsala sa kapaligiran na dulot ng mga plastic materials, ito ay kailangan niyang paulit-ulit na iwasang gamitin. Good relationship dynamics and a healthy environment contribute to one's wellness in how he or she lives and what he or she does. Ang magandang pakikipag-relation o pakikipag-ugnayan sa iba at isang malusog na kapaligiran ay naglalaan ng kagalingan or virtue sa pamumuhay ng isang tao, sa kung paano siya nabubuhay at sa mga ginagawa niya sa pang-araw-araw na buhay. Both intellectual virtue and moral virtue should be in accordance with reason to achieve eudaimonia. Indifference with these virtues for reasons that are only for one's convenience, pleasure, or satisfaction leads human away from eudaimonia. Sinasabi dito na ang intellectual virtue at moral virtue ay dapat na sumusunod sa reasoning upang makamit ang eudaimonia. Ang kawalan kasi ng interes ng mga kagandahang asal na ito dahil lamang sa sariling kaginhawahan, kaligayahan o kasiyahan ay naglalayo sa tao mula sa eudaimonia. A virtue is ruined by any excess and deficiency in how one lives and acts. A balance between two extremes is a requisite of virtue. Instead, it is a relative to a person, circumstances, and the right emotional response in every experience. Ang isang kagandahang asal ay maaaring masira sa pamamagitan ng anumang sobra o kakulangan sa paraan ng pamumuhay at pagkilos ng isang tao. Ang isang balanse sa pagitan na kahit anuman sa dalawa ay isang kinakailangan para sa kagandahang asal. Sa halip, ito ay isang gitna na may kaugnayan sa tao, mga kalagayan, at tamang emosyonal na tugon sa bawat experiences or karanasan. Consider the virtue of courage. Courage was earlier defined as displaying the right action and emotional response in the face of danger. The virtue of courage is ruined by an excess of the needed emotional and proper action to address a particular situation. Kung isasaalang-alang natin ang virtue of courage, ang courage ay unang tinukoy bilang pagpapakita ng tamang aksyon at emosyonal na tugon sa harap ng panganib. The virtue of courage ay nakakasira dahil sa sobrang dami ng kinakailangang emosyon at tamang aksyon upang tugunan ang isang particular na sitwasyon. A person who does not properly assess the danger is totally without fear may develop the vice of foolhardiness or rashness. Sinasabi lang dito na ang isang tao na hindi kayang mag-assess ng panganib at walang takot ay maaaring magpatuloy sa kanyang mga maling gawain at pagiging pabaya o kaya naman pagiging padalos-dalos. Also, courage is ruined by a deficiency of a needed emotion and proper action. When one overthinks of a looming danger, that he or she becomes too fearful and incapable of acting on the problem. He or she develop a vice of cowardice. Gayun din, ang courage ay maaaring masira dahil sa kakulangan ng kinakailangang emosyon at tamang aksyon. Kapag sobra ang pag-iisip ng isang tao
sa isang paparating na panganib, siya ay nagiging sobrang takot at hindi kayang kumilos sa problema. At dito lalabas ang kanyang pagiging duwag. Then, for the last, let's talk about what then is the good life. So, putting everything in perspective, the good in life, in the sense of eudaimonia, is the state of being happy, healthy, and prosperous in the one thinks, lives, and acts. The path to the good life consists of the virtues of thought and character, which are relative mediators between two extremes of excess and deficiency. In this way, the good life is understood as happiness brought about by living a virtuous life. Sinasabi lang dito na sa pangkalahatan, ang kabutihan sa buhay sa kahulugan ng eudaimonia ay ang kalagayan ng pagiging maligaya, malusog, at matagumpay sa pag-iisip, pamumuhay, at pagkilos. Ang landas patungo sa good life o magandang buhay ay binubuo ng kagandahang asal ng pag-iisip at karakter na mga relational na mediators sa pagitan ng anumang mga sobra at kakulangan sa ating pagkatao. Sa ganitong paraan, nauunawaan ang good life o magandang buhay bilang kaligayahan na dala ng pamumuhay ng isang may kagandahang asal sa buhay. One could draw parallels between moving toward the good life and moving toward further progress and development in science and technology. Sinasabi dito na maaaring magkaroon ng mga ugnayan ang patungo sa magandang buhay at patungo sa mas malawak na progreso at pag-unlad sa science and technology. In appraising the goodness of the next medical procedure, the new social media trend, the latest mobile device, or the upcoming technology for food safety, one must be gained by Aristotelian virtues. So, kagaya nga ng mga halimbawang nabanggit, okay, yung pagkakaroon ng kabutihan sa susunod na mga medical processes, ang mga bagong trend sa social media, ang pinakabagong mobile device o ang darating na technology para sa kaligtasan, or food security, dapat lamang ito'y ginagabayan ng mga Aristotelian virtues. Science and technology can be ruined by under or over appreciation of the scope and function it plays in the pursuit of the uniquely human experience of happiness. Ang science and technology ay maaaring masira sa pamamagitan ng kakulangan o sobrang pagkapahalaga sa saklaw at tungkulin nito sa paghahangad ng natatanging karanasan at kaligayahan ng tao. Refusing science and technology altogether to improve human life is as problematic as allowing to entirely dictate reason and action without any regard for ethical and moral standards. At ang pagtanggi naman sa science and technology sa kabuuan upang mapapadali o mapabuti ang buhay ng tao ay katulad ng pagpayag na lubusang diktahan nito ang reasoning at pagkilos ng walang anumang paggalang sa mga pamantayang ethical at moral. By imposing on science and technology an ethical standard that is not dictated by itself, as C.S. Lewis proposed, not only will scientific advancement and technological development flourish, but also human prison. Sinasabi lang dito na dapat din ay isinasaalang-alang ang pagpapataw ng mga ethical na pamantayan sa science at technology, at hindi lamang ito dinidikta ng mismong siyensya. Tulad niya ng ipinropose ni C.S. Lewis, hindi lamang dapat nagkakaroon ng pag-unlad ang mga scientific development, kundi dapat pati na rin ang pag-unlad ng tao.